Sige, magsimula tayo sa isang sitwasyon na sigurado kung pamilyar sa'yo. Lunes no umaga, huwak mo yung kape mo, titignan mo kalendaryo mo at puno. Puno talaga. Back-to-back meetings, deadlines, mga proyekto. Tapos sa dulo ng linggo, pagod na pagod ka. Ang dami mong na-check sa to-do list mo. Mhm. Pero habang nakaupo ka Biyernes ng gabi, may bumubulong na tanong sa'yo. Sa lahat ng pinagpaguran ko, may epekto ba talaga? At madalas yung sagot natin dyan galing lang sa pakiramdam, di ba? Sa kutob. Oo, mukhang okay naman. Pagod ako so may nagawa ako. At dyan mismo nagsisimula yung panganib. Kasi may isang katotohanan na medyo masakit pakinggan, na galing mismo sa mga materyales na pinadala mo. Ano yun? What feels faithful may not be fruitful. Ah, Yung pakiramdam na tapat na abala ka, hindi yung garantiya na mabunga ka talaga. Ang pagiging busy, minsan, anino lang yan ng tunay na progreso. parang yung tumatakbo sa treadmill. Eksakto. Pagod na pagod ka pero wala kang narating. Ganyan ang maraming team ngayon. At yan ang gusto nating suriin ng malaliman ngayon. Base sa mga source mo, may balangkas na tinatawag na Mission Quotient or MQ. Mhm. At bago ka kabahan na isa na naman tong corporate jargon, isipin mo to bilang isang lente. Isang salamin. Oo, isang paraan para tingnan lahat ng ginawa natin sa trabaho, sa community, bilang isang anyo ng stewardship. Ang misyon natin ngayon, alamin ang pagkakaiba ng pagiging abala lang sa pagiging tunay na mabunga. Okay, himayin natin to. Kasi sa unang dinig, parang masama ba na umasa sa kutob? Di ba importante rin ang intuition ng isang leader? Magandang tanong yan. Importante ang intuition, pero hindi pwedeng yun lang. Bakit? Bakit mapanganib na umasa lang sa pakiramdam na mukhang tama naman ang ginagawa natin? Kasi may mga hidden costs. May mga nakatagong kapalit pag walang tunay na pagsusuri. Isipin mo, parang kapitan ka ng barko. Abala ka at yung crew mo sa pagpapakintab ng sahig, sa pag-aayos ng layag. Lahat mukhang productive. Lahat mukhang tama. Pero kung hindi mo regular na tinitingnan yung kompas at mapa mo, baka paikot-ikot lang kayo. O mas malala, papunta kayo sa maling direksyon. At ano yung mga unang senyales na, teka, baka mali na yung direksyon ng barko? Okay, una, nagkakaroon ng mga blind spots. Sa sobrang abala sa pagpapakintab ng sahig, di mo na napapansin na may butas na pala sa gilid ng barko? Dahil masyado nang sanay sa proseso. Oo, masyado nang sanay. Ito yung mga linya na, ganito na namin tong ginagawa for 10 years. Yan, simula yan ng blind spot. Na nagdudulot ng pagkasayang ng oras at pagod. Eksakto. At yan napapasok yung pangalawa, burnout. Ah, Kapag yung mga team, nagtatrabaho ng husto, nagpupuyat, nagsasakripisyo, pero hindi nila makita yung koneksyon ng pawis nila sa tunay na resulta, doon sila napapagod. hindi lang pisikal. Hindi lang pisikal, emotional at spiritual na pagod. Yung tanong na, bakit pa natin to ginagawa? At dahil pagod na ang lahat, siguro mas madali na lang ulitin kung ano yung dati. Yun yung pangatlo, paulit-ulit na mga pattern. Inuulit natin yung mga event, yung mga programa, kahit di na epektibo, kasi yun ang komportable. At yung mga leaders, Napipilitang manghula. Dahil walang datos, desisyon nila base sa anekdota. Sabi ni maganda raw yung event. so parang pangkawalan pala ng evaluation. Yun yung nagliimita sa atin, hindi yung evaluation mismo. Tumpak, yun ang nakakadena sa atin. Hindi tayo makakakilos ng may tunay na kumpiyansa. Dito na ngayon pumapasok yung mission quotient. At linawin natin, di ba, hindi ito isang score na dapat ipagmayabang, Hindi talaga. Isa itong diagnostic lens. isang salamin. At ang pinakasimpleng tanong na sinasabi nito, ayon sa nabasa ko, ay ito. Ang ginagawa ba natin, ang pagkatao natin at ang ipinagkatiwala sa atin ay magkakahanay? In alignment? Napakaganda ng pagkasabi mo niyan. Dahil yung sentro talaga ng MQI, alignment over activity. Pagkakahanay kaysa aktibidad. Oo, at may tatlong haligi yan. Una, identity o pagkakakilanlan. Sino tayo? Sino tayo? Nagsisimula lahat yan. Ang mga aksyon ba natin ay natural na daloy ng kung sino talaga tayo?
So hindi lang ito yung mission statement na naka-frame sa pader. Hindi. Ito yung totoong DNA ng organisasyon. Pangalawa, assignment o ang atas. Ano ang ipinagkatiwala sa atin? Eksakto. Bawat isa sa atin may natatanging misyon. At yung sinusuri ng MQ, tumutugma ba yung mga strategiya natin sa partikular na tawag na to? Teka, parang mahirap yan. Kasi ang daming opportunities, 'di ba? Paano kung may proyektong mukhang maganda, pero hindi siya sakto sa assignment nyo? Sayang naman. Iyan ang disiplina. Yung husay na magsabi ng hindi sa mga bagay na kahit maganda ay hindi para sa'yo. Kasi bawat oo mo sa lapas ng assignment mo ay isang hindi sa tunay mong misyon. Wow! At dyan papasok yung pangatlo, yung action. Paano natin ito isinasabuhay? Dito nasusubok ang lahat. Okay, sandali. Parang may nag-click sa isip ko. Sige. Sinasabi mo na posible ang isang team perpektong execution nila. Sold out ang events, on time lahat ng reports. Lahat abala. Lahat abala pero sa lente niyang MQ, bagsak pa rin sila. Posibleng-posible. Pakipaliwanag pa nga yan kasi parang kabaligdaran yan ng lahat ng tinuturo sa business school. Eksakto. At yan yung pinakamahalagang insight ng MQ. Pwede kang 10 out of 10 sa action. Magagaling ang mga tao mo. Pero kung yung mga action na yan ay hindi nakaangkla sa malinaw na identity at di nakatutok sa tamang assignment, Mababa pa rin ang MQ mo. mababa pa rin. Puno ka ng activity, pero walang alignment. Busy, pero hindi mabunga. Ito yung simbahan na ang galing mag-concert pero di nakakagawa ng disciples. O yung non-profit na ang galing mag-fundraising. Oo, pero hindi natutugunan yung tunay na pangangailangan ng community. High activity, no alignment. Okay, malinaw sa akin yan. Pero pag-uusapan na natin yung salitang evaluation. Kasi aminin natin, karamihan sa atin may takot dyan. May takot talaga. Parang report card, may passing or failing grade, baka may matanggal sa trabaho. Paano binabago ng MQ yung pananaw na to? Dito nagiging napakaganda ng MQ. Binabago nito yung pananaw natin mula sa pagiging judgment o paghatol, Patungo sa patungo sa pagiging formation o paghubog. paghubog. Ang layunin ay paglago, hindi pagpaparusa. Ang tanong ay hindi sino may kasalanan, kundi anong matututunan natin dito. Okay, paano? Kailangan nating ibalanse yung dalawang uri ng datos. Ito na yung quantitative at qualitative? Oo, yung quantitative, yan yung madaling bilangin. Attendance, budget, sales, likes, mahalaga yan. Pero hindi yan yung buong kwento. Hindi. Kasi yung qualitative, yan yung di basta-basta nabibilang. Pero baka yun yung pinakamahalaga. Tulad ng Lalim ng relasyon, pagbabago sa pananaw, tiwala sa team, mga kwento ng transformasyon. Uy, may naalala kong linya sa source mo na talagang tumatak sa akin. Ano yun? Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be quickly counted. Iyon na yun. Hindi lahat ng nabibilang ay mahalaga, at hindi lahat ng mahalaga ay madaling bilangin. Grabe yan. At napakadelikado kung puro quantitative lang ang titignan. May kwento tungkol sa isang organisasyon na ang sinusukat lang gaano karaming pagkain yung naipapamahagi nila. Taon-taon tumataas yung numero nila. Sa papel, successful. Pero hindi nila sinukat kung nababago ba talaga yung buhay ng mga tao. Ang totoo, nagiging dependent lang yung community sa kanila. So, mataas ang quantitative? Pero, bagsak sa qualitative impact. Binibigyang diin ng MQ na ang tunay na bunga, parang puno yan madalas nagtatagal bago mamukadkad. Teka, yung sinasabi mong feedback loops, parang delikado rin yan. Sa maraming kumpanya, ang feedback ay code word para sa pamumuna. Napakagandang punto niyan. At diyan pumapasok yung kahalagahan ng kultura. Okay. Kapag ang feedback ay galing sa isang kulturang may takot, sandata yan. Pero pag galing sa kulturang may tiwala at malasakit, instrumento yan ng pag-unlad. So hindi siya pag-atake sa tao? Hindi. Ito ay pag-aalaga sa misyon. Isa itong disiplinang nagsasabing mahalaga tong misyon at mahalaga ka sa akin, kaya mag-usap tayo ng tapat. Okay, gets ko na yung konsepto. Pero baka masyadong abstrakto para sa isang team leader na busy. Paano natin to gagawin konkreto yung magagamit nila sa next team meeting? Isang napaka-practical na tool yung MQ scorecard. Pero ulitin ko yung sinabi mo kanina at napakahalaga nito. Ano yun? Ito ay isang salamin, hindi isang scoreboard. Para sa pagninilay.
Hindi para sa kompetisyon. Tama, para sa isang matapat na pag-ubusap ng team. Anong mga tinitingnan sa scorecard na to? Ano-anong mga tanong ang dapat naming pag-usapan? Sinusuri nito yung iba't ibang dimensyon. Halimbawa, una, spiritual formation. Yung paglago ba ay panloob o panlabas na pagsunod lang? Puro performance lang ba tayo? Pangalawa, relational health. Kumusta yung tiwala at kolaborasyon sa team? Nag-uusap ba tayo ng tapat? O may mga meeting after the meeting sa parking lot? Naku, yan. Yan yung indicator. Maraming makaka-relate dyan. Oo. Sinyalis siya na mababa ang relational health. Malinaw na indicator yan. At dahil pang matagalan ang usapan, yung pangatlo ay sustainability. Kung kaya bang magpatuloy? Oo. Ang mga ginagawa ba natin ay kayang magpatuloy sa mahabang panahon? O papunta ba tayo sa burnout? Baka ang ganda ng numero natin ngayon. Pero after 1 year, wala nang natira sa team. At yung panghuli na para sa akin pinakamahalaga, multiplication. Oo. Multiplication. Nakakatingin ba tayo ng mga bagong leader? O lahat ba nakasentro sa karisma ng isang tao? Yung superstar leader. Yun. Na kapag umalis siya, guguho ang lahat. Kasi hindi siya nag-focus sa multiplication. Ang tunay na tagumpay ay kapag kayang magpatuloy ng misyon kahit wala na ang mga nagpasimula. Napakagandang tool nito, pero nararamdaman ko pa rin yung hadlang. Yung pinakamalaking hadlang sa ganitong uri ng matapang na pagsusuri. Ano sa tingin mo? Takot. Takot pa rin talaga. Takot na makita ang katotohanan. Takot na baka hindi pala kami kasing galing ng inaakala namin. Iyan talaga. Ang pinakamalaking hadlang ay ang fear-based culture. Yung kultura kung saan ang pagkakamali itinatago sa halip na pag-aralan. Paano yun lalampasan? Ang susi ay ang paglikha ng isang culture of learning, not fear. Kultura ng pagkatuto, hindi ng takot? Oo. At palaging nagsisimula yan sa mga leader. Okay, pero bilang leader, 'di ba delikado na ipakita mong di mo alam lahat? 'Di ba sign of weakness 'yon na aminin ang pagkakamali? Yan yung lumang modelo ng leadership. Ang modelong tinuturo ng MQ ay yung vulnerable leadership. Paano 'yon? Nagsisimula pag yung leader mismo nagpapakita ng kababaang loob. Pag sa meeting, sinabi niya, "Team, sa tingin ko nagkamali ako sa estratehiyang to. Anong natutunan natin?" Kapag inaamin niya yung sarili niyang pagkakamali, hindi bilang kabiguan, kundi bilang pagkakataon para matuto ang lahat. Kapag yung leader ang nagpakita na ligtas maging tapat at magkamali, Ang buong team ay sumusunod. Ang pagsusuri ay nagiging normal at malusog na bahagi ng paglalakbay, hindi isang bagay na dapat katakutan. so para ibuod lahat ng napag-usapan natin, ang aral sa ating pagsisiyasat ngayon ay malinaw na malinaw. Ang pagiging abala ay hindi sapat. Hindi talaga. Ang dami ng ginagawa ay hindi sukatan ng tunay na epekto. Kailangan natin ng balangkas tulad ng mission quotient para maging salamin. Para tiyakin na yung ating identity kung sino tayo, Yung ating assignment kung ano ang pinapagawa sa atin, at yung ating actions kung paano natin to ginagawa. ay laging magkakahanay. At isang mahalagang paalala, ang pagsusuri na to ay hindi tungkol sa pagpapatunay na magaling ka. Ito ay tungkol sa paghubog. Isang disiplina. Isang disiplina na tumutulong sa atin manatiling tapat sa isang mahabang paglalakbay. Ito ay isang paraan ng matalinong pangangasiwa sa lahat ng ipinagkatiwala sa atin. Isa itong gawa ng katapatan. Kaya, iiwan namin sa iyo ang isang tanong na ito para pagnilayan. Kung susuriin mo ng matapat ang iyong mga gawain gayon sa trabaho, sa pamilya, sa komunidad, gamit ang lente ng identity, assignment at action, ano ang sasabihin nito? Ikaw ba ay abala lang o ikaw ba ay tunay na tapat sa iyong misyon?